agriculture is more than just producing food. Many raw materials used in the industries are manufactured by the manual labor of farmers. In this special episode of Agricultures, we see how certain products were made and transported from farm to market roads somewhere along the foothills in Mabini, Davao de Oro and Bansalan, Davao del Sur. Every trade pushes the community forward to produce more, one that bears a kind of success to improve their quality of life and livelihood. Yuza textiles, or commonly known as abaca fiber, may seem like a loose single thread, but it actually yields a tight grip when strands are woven together. The reason why it doesn't fall short in harvest lies in the municipality of Mabini, Davao de Oro, where an abundant plantation grows, tended by the Barangay Anitapan Improvement Community and Farmers Association, or BAICFA. How does a small farmers association keep it thriving? Let us uncover as they show us the rigorous process of bulk production on the ground. Ako si Julito Ihulin, membro sa BAICFA. So wala pa kay BAICFA sa mga nitapan, ang mabaka yun na mo sa bukid, 5 nuhol yun na mo, nagsimana, 35 kilo. Mubalig yan may glanot, sandili, mawab, tagom. Mali pa namin umabot o 40. Ang plite sa jeep diri sa mua, 2 kilo. Sa 40, di mabawasan, nag-2. Among the 11 municipalities of Davao de Oro, the municipality of Mabini ranked first in terms of production area and production volume. However, despite being the top producer of abaca fiber in the province, farmers are still in subsistent living. They have limited funds to improve their operation, particularly in producing quality abaca fibers and delivering products directly to their buyers. They are at the mercy of their local traders. Sa una nga wala pa, nga namalit ang BAICFA, is mubo ang presyo consolidator sa amo nga farmers. Muna nangandoy ang mga farmer nga unta adunay ahensya sa gobyerno nga diin makahatag og stripping machine. Abaca fiber processing and marketing is an upgrading sub-project of BAICFA. This sub-project aims to address constraints in the post-harvest and marketing segments, particularly the limited access to mechanized stripping machine and low buying price of abaca fiber. The association has a total of 55 members, of which 25 are IPs belonging to Mansaka tribe. This sub-project has a total cost of 8,042,000 pesos. Isa ka hauling truck, isa ka motorcycle, 10 stripping machine. Weighing scale is may working capital nga bali 200,000. With the implementation of the sub-project, it will hasten the production process, the volume will increase, the quality of fiber will improve, the selling price will increase, and the production losses and processing and marketing cost will decrease. Naami agreemento nga inighatod na mo sa stripping machine sa area ang responsibilidad diha ang katong amo ang napulo pud ka cluster leader. Tagaan na mo sila incentive
Before na mo gideliver ang stripping machine, nag-request mi sa Pilpida nga mo train aning mga operators uban ang tag-iya sa Abaca. Gitrain mi mga duha ka adlaw. Ang gusto yun na mumugawas ang high quality nga fiber. Perting layo na dyan sa dimano dyan tinuod. Murag times 3 siguro ang liho ko sa stripping machine. Sa una, pila na to, pinakataas. 10, 8, 5, anak. Nung karon, sa kadlaw, muhuman man ko mga 50 kilos. Before ang PRDP, ang palit yun sa Abaca, tag 50 pesos per kilo. Karon, ang palit na mo kan sa farmer, all in, tag 70 pesos ang kilo. Sa usa ka semana na ay mo deliver nga tulo ka farmer na mo hatod diri tag 200 kilos kada isa, na upay sa gatos 150 kilos kada isa. Mohatod mi sa Chingbi kaduha sa usa ka buwan. Sa Garan naami sa 2,500 hangtod 3,000 kilos. Ang pamalit nila nanay classification. Ang isto tawag 102 ang kilo. Ang I ni Bintay City ug ang Istri 70 ang kilo. Ingon ang Chingbi nga maayo ang quality dinhi sa Barangay Anitapan. Kung pila ihatod na mo, iyang dawaton. Kung naa sila delivery paingon sa laing nasod, kuwaon ang stock ni Baekba kay maoy ipasampol. The MLGU and the PLGU contributed greatly to this project. Without their support, this project won't be possible. As a result, Abaca farmers will be motivated to plant more and improve their production. Dako yung pasalamat no kay wala mi magdahom dinhi sa bukid sa Barangay Anitapan nga moabot ning proyekto ha. Kay kung wala ni sila, wala nagpabilin paghihapong pobre ang Barangay Anitapan. Akong pinginuhaon nga, kalampos kong bata, pinagi din ng kuan, siya pag-process sa mga baka. Mag-expand mi og mga negosyo di lang kay sa fiber lang, sama sa kakao, kape, kopras, kung kaya na sa among kwarta nga maabot. Tapos maghimo mi og grocery. Kani among kababainhan, maghimo mi ganataw weaving, magpatudli mo sa DTI. At least ang mga kababainhan namo adunay trabaho pod. Ang katong mga waste material nga diin mahimo namong sandal ug uban pa. This leads to achieving their vision to be the leading innovator of Abaca fiber processing in the community, providing sustainable income to farmers while protecting the environment and empowering the local communities. Ang ako lang hangyo unta sa mga membro nga unta mapagwapo ang kalidad sa lanot ug mapataas ang presyo diha sa pagtaas sa presyo muhagaway ang ato ang pamuyo. Magpasalamaton kog dako ngadto sa EO ug sa Region DE ug sa World Bank nga mo'y naghatag og kusog ug kinabuhi kanamo nga mag-uuma. The texture of Abaca fiber is similar to a farmer's hand, rough but has an exceptional tensile strength. A mark left when you are working fingers to the bone like the group of Baekfa. They may be only few in numbers, but their aspirations in life goes infinite. Every delivery unloaded in the market counts not just food brought for the family, but a granting promise of the future of their children. Up next, we travel south to Bansalan, Davao del Sur, and journey from foothills up to unexplored high grounds where a natural spring lies within, the only water source of the community and their crops. Getting there is more than just having strong legs. It is about conquering each slippery terrains in every step, bringing us closer to their lived reality that endures, for the community to never experience drought.
At the heart of Barangay Alegre, Bansalan, Davao del Sur, we can find a rapid spring water surrounded with pipes built by local farmers, which connects to the land and communities. And it is their only supply in the vicinity. Every day, they hike from the ground up to ensure the quality of water stays clean, healthy enough to grow the crops that are sold to the market, and that feeds the family. Makita na nato kung padulong kita mga kaagri sa komunidad sa Alegre dinhi sa munisipyo sa Bansalan, Davao del Sur aron sa tao nato ang sitwasyon sa itong mga mag-uuma dito. Kapan dinhi pa lang, padulong pa lang ta, makita na nato kung unsa kadako nga problema ang ilang gisagubang dinhi. Sa pagpadayon namo og pagpangalap og istorya diri sa Alegre, mas daghan pa di ay ang mga hagit ug di makalimtan nga mga kaagi ang naghulat kanamo. Apan sa tanang hagit ug kalisod nga among naagian, mas dako ang problema sa mga mag-uuma nga adlaw-adlaw nilang nahiaguman. Sir, gusto na mo ang madunggan sa imuha mismo. Kaniadto, isa-isaw natin, sir, unsa may mga problema ninyo sa inyong kinabuhi o pagpanguma dinhi sa Gagpang? Kuan ang sa una pag abot na mo diri ang unang problema diri dalan, tubig ug mga similya. Lisod ba igid kay sa una no ginagmay ra mo ang panginabuhi. Unsa man ka importante ang tubig dinha sa inyong panimale o sa inyong pagpanguma dinhi sa Gagpang? Importante jud kayo ang tubig kay pinakagamit man gud ang tubig gikan sa balay hantud sa uma. Tubig yun magamit yun tanang tawo. Nay sa una kay nakaingon man ka nga dugay-dugay na gyud. Wala pa gid ni tarong source gid sa tubig inyong lugar. Ahaman mo mga buo sa una. Sa una dito sa Sapa, na may balon dito. Sa una, kunya kining area namo, diya man maagi dokdoon kanang butas ng tinarba na. Una may makainom, kuha pa mi dito. Hasta ikaw mga buo ka dito. Sapa, mulok-lok kuan kana patinar. Ang Gagpang manggod naa siya sa higher elevation sa municipality of Bansalan or naa siya sa foot of Mount Apo. So kasagaran ang mga tanom dito nga mag-thrive is kining mga patatas, mga carrots, naapoy repolyo, o nya kining kape nga arabica. Dako kayo no ang iyang matabang no sa mga mag-uuma. Ang kinabuhi sa una no sa mga farmers dito sa Gagpang, lisod yun kaayo kay ang source sa ilang tubig is gikan pa sa layo o sa punuan sa bukid. So kung walay spring development, maglisod yun kaayo sila. So base sa among interview kang Mr. Carlito Palangya, the chairman of GAPSPA, kinahanglan nila og pulo ka drum na tubig or equivalent na siya sa 220 liters of water para sa isa ka patubig. Kadaghan sa ilang kailangan na tubig tapos kalayo sa ilang kaban, so mao na siya kadako ang problema sa patubig sa Gagpang. Ang Spring Development Project kay isa na siya ka proyekto diin gina-develop nato ang tubod para magamit siya as patubig sa pag-uma. Ang mga component ni ini nga project kay naatay intake box or collection box, then sunod kay pipes, then napon siya top stand o reservoir. Ang pondo nga gi-allocate ani na project kay nagkahalaga siya og 3,405,181 pesos and 3 centavos. Tapos ang allocation ani kay gikuha sa HVCDP or High Value Crops Development Program funds for FY 2022.
morning. Naakita karon sa balay ni Sir Titing. Diri ta natulog kay musayo ta karog saka didto sa source yun sa Spring Development Project. So 4:22 na according sa tong guide, alas 5 ta sa buntag musugod sa to ang baktas padulong didto nga mudagan daw og 4 ka oras padulong pa lang, so 4 ka oras na pud nga pabalik. So uban nini ka-agree kay atong tan-awon didto ang sitwasyon sa maong proyekto. Sa pagsugod pa lang namo og baktas, halos makahilak ko dili tungod sa among naagian. Apan sa hunahuna nga kini nga kalisod adlaw-adlaw ginaatubang sa atong mga mag-uuma. Imagine, kung makita na to sa itong paligid, dito dapit, ka-level na nato, halos ka-level na nato ang Mount Matutong. So, ako nag-expect, kaabi na ko, diri nga part, padulong ta sa Spring Dev, wala na tayo makita nga nangumakit, pati na maginilayuan, so yung dalan. Pero kung makita ninyo, kung makita ninyo, isip diri sa taas na kanya lugar na ano pinog nangumakit. Kamot taon para makasuporta sila sa ilahang pamilya, siyempre sa ilahang komunidad. Sa among pagpadayon, nahinabi namo ang mga mag-uuma nga mipadangat gihapon sa susamang problema. Kung maghakot sa pag-spray, hapa diri kami. Bus, katong dito gyud sa among gituan nga. Dito naman lang kakabugin ng mainom po. Dito kitig. Oh. Layo man di ay. Nay kabayo. Sa padayong binaktasay, makaingon yud ko nga grabe na ang kataas sa lugar tungod sa mga lumot nga halos milukop na sa maong lasang. Layo-layo man gid sir ni area sir, kumusta tong inyong siyempre ang mga tubo nga gamiton, mga materyales, kumusta inyong experience ato sir? Dali mo eh, makama di pa nga. Iya lang kana kalisod. Sagit sa gyud kay kung na mo, saag pa man eh. Diba pa yung ng tino nga dalan ba? Wala mo ati dia, uban. Basta kay, bulaag lagi. Lahi sa karon nga. Lahi na karon mo na isang dalan na mga ginatian na gipinunti. Miabot kami sa patag nga bahin nga matud pa sa among mga guide, katunga pa lang sa among destinasyon. Kinahanglan na mukaon og muinom, kay matud pa nila ang musunod nga mga dalan mas delikado og lisod. Ug dinha wala gyud sila masayo. Halos di na nako maihap kung kapila nako og ang akong kaubanan na dapilas. Sa dihang nadungog na namo ang dagayday sa tubig. So after 4 hours, naabot na kita din sa source sa Spring Development Project. Kauban nato of course ang mga mag-uuma dinhi sa Gagpang, Aligre, Bansalan, Davao del Sur. So subayo nato, kung makita nato na ano yung mga tubo, kung ano yung lahang gitabangan taon o karga din yun. Kung mahumana ni mo balik ni nga kusog ng agos so isa ni kada kung tabang sa inyong komunidad. Ako ikatabang sa mga ang problema mo sa mga problema mo. Ako salamat naman sa kaibigan. Dahil pumutay din ang mga agos ng studio. Basig, kung sir, unsa pa inyong mensahe sa gobyerno na pabatay kabalo ko nga daghang problema po sa komunidad sa mga kasadanan. Ito pa may ato ang mensahe sa inyo gusto ko abot. Kasi sa wala na tulad ng mga work kita nito. Sa dito sa tulong sa anong ilang host na napan pa kung dito kami wala pa mang host nga para sa para area sa mga area. Ano
na ba magulang na? So, katubaling kuan dito, itong pangkilig ko, kailangan patugos na ka dito. Sa kanindot sa kinaiyahan ug sa kahago sa lawas, kabalo ko nga gusto pa sa kadaghanan mo pahulay. Apan wa na kami naglangan, kay pipila na lang ka oras kung maapsan kami og ulan, mas kalbaryo gyud ang dalan. Mga anaa sa 9 oras namo gibaktas ang maong dalan, padung ug pabalik, ug dako ang among pagpasalamat sa mga mag-uuma ug mga guide nga luwas kaming nakaabot dinhi sa ubos. Nagpasalamat lang po migdako sa Municipal Agriculture, sa Department of Agriculture Region 11 nga dako kay sila og tabang sa amuha, sa mga asosasyon, sa mga tao diri sa Barangay Aligre sa Gagpang. Naabot sila diri sa amuha, naghihatagan mi gikan sa seeds, abono ning water system o sakyanan o coffee storage, napay coffee haler o coffee palper. Dako kay tabang sa amuha diri sa Barangay Aligre, Sitio Gagpang ang Department of Agriculture nga dako kay abo pasalamat. So unsa pa imong mga pangandoy sir o panglantaw nga moabot unta nga tabang dinhi sa inyo? Ang sa amuha gyud, ang amuha gyud halos tanang farmer diri. Panguan kita namo nga mahimuan kita mig dali nga dalan kay kung naanay dalan manggod dako kaayo mi og masib sa amo ang kitihon nya usapon ang mga buyer direct na sa amo at Dili gyud malimod ang dakong tabang sa maong proyekto. Apan pabilin gihapon ang realidad kung unsa pa kadaghan ang gikinahanglan nga tabang sa atong katawhan dinhi sa Aligre. Gani na feature pa kini sa usa ka national television show. Apan matod sa panggamhanang lokal dinhi, dili sila buta og bungol sa maong problema sa atong mga mag-uuma. Gani padayon sila sa ilang mga inisyatibo para mahitabo kini. So sa may inisyatibo, mag-monitor mi dito sa area, kauban ang barangay kapitan or mga kagawad para i-identify unsa tong mga pwede himuanan o farm to market roads. So pagkauman nga ma-identify, maghimo mi o i-geotag siya and then himuan og mga plano kay mao man gani requirement sa Department of Agriculture. Kung naa kay project dapat masubmit ang mga enabling documents wherein ang atong LGU is mao'y nagaandam ani nga mga butang. Tubig, kinabuhi ug paglaom. Sa ilawom sa bukid sa Mount Apo, kini nagsugod sa usa ka tinubdan ug nagpadayon sa kasing-kasing sa komunidad. Ug midagayday kini ngadto sa tagsitagsa kakasing-kasing sa mga sama kanamo nga nasinati ang ilang kinabuhi ug mga pagbati. Hinaot nga pinaagi niini nga istorya, mas suportahan pa nato ang atong mga mag-uuma ug ang ilang mga produkto. Diri sa Agri-Info Davao, ang among respeto ug paghigugma sa atong mga mag-uuma. Padayon kami nga muhatag og istorya bisan pa man dinha sa paglaom sa ilawo. Gikan dinhi sa mismong source sa Spring Development Project sa Gagpang, Aligre, Bansalan, Davao del Sur, kini ang Agri-Info Davao. The farmers in Mabini and Bansalan may have produced different crops, but go through the same hardships every single day. Their stories are shaped by resilience, endurance, and inspiration to continue working on the ground to support their family. Because of Abakayan spring water, they didn't just have a source of livelihood, but a source where the dreams of their children can turn into reality.